Isang mapagpalang na gabi sa lahat naming tagapakinig dito sa ating bagong programa, Endless Love of Jesus, Healing on the Air, sa ilalim po ng ating paboritong station program, DWBM 103.9 Spirit FM. Napakabuti po ng ating Panginoon at muli na naman po tayo nagkaroon ng pagkakataon na maisahimpapawid ang mga kabutihan at kadakilaan ng Diyos. At bago po tayo pumalaot sa iba pang mga mahalagang ating pagninilay-nilayan, ay nais po naming iparating ang aming taus-pusong pagbati sa lahat ng Kristiyanong tagapakinig dito sa ating bagong programa, Endless Love of Jesus, Healing on the Air, sa mga Kristiyano na nasa sa ilalim po ng ating munting kawan ng Love of Jesus Community, kahalintulad po na mga kapatid natin dito po sa Wellmanville, Lucena Original Prayer Group, Kota, Masaya, Maligaya, Makalelong, San Nicolas, Domoit, Leberisa, Sabaliero, Mulanay, Pleasantville, Granha, Munting Paraiso, Mauban, Tayabas, at ang mga kapatid po natin sa Lukban Prayer Group. Kasama na rin po ang mga kapatid nating Kristiyano sa Kampo at North Employee. Nais din po namin ipaalala muli ang kahalagahan ng ating bagong programang ito sapagkat ito po ay umiinog sa mahalagang bahagi ng ating buhay Kristiyano na kung saan ay ating pong matutunghayan ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin na nakikinig dito sa ating bagong programang Endless Love of Jesus. At para po sa ating patuloy na gawain, tayo po'y magkakaroon muna ng mahalagang patnubay panalangin na isasagawa at pangungunahan po ng ating head servant at founder ng Endless Love of Jesus, Healing on the Air. Walang diliti ba ang ating minamahal na kapatid, Sister Sally Rabanzo Eleuterio. Magandang gabi po mga kapatid. At nais ko po'y samahan niyo ako sa ating pambungad na panalangin, paghingi ng patnubay ng banal na Espiritu Santo, at pagninilayin po natin ang ating awit ng pastol. Chapter 23, ang sabi nga po doon, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan, at siyang ayon sa pangako na kanyang binitiwan. Sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na anda ang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang, sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawa, nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa akin tataglayin, habang ako'y nabubuhay, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Dakilang Ama, sa napakagandang pagninilay, naming binanggit
Ang aming dalangi, ikaw po ang manguna sa aming gawain. Basbasan mo po kami na ginagamit mong kasangkapan. Buksan ang aming puso. Buksan ang aming isipan na matanim ang mga salita mo at ito'y aming mabigyang buhay. Alam namin, Lord, na ang salita mo ay buhay at may kapangyarihan. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, ang kaayusan ay pagkaloob mo po sa aming ginaganap na pagpaparangal sa lahat ng kabutihang aming tinanggap sa pamamagitan ng iyong salita. Puspusin mo po kami ng patnubay mo, gayon din ang mga kapatid namin na nakikinig sa gabing ito. Nawa po'y ibaba mo ang banal na Espiritu Santo na ang mga salita mo, pagtuturo na mapapakinggan ay ukit mo sa aming puso at aming isabuhay. Nawa, Panginoon, pangunahan mo po at inaangkin namin na sa pamamagitan ng programang ito ay maraming makakatanggap ng biyaya. Biyaya ng kagalingan, biyaya na ipagkakaloob ng Diyos sapagkat ang sabi niya, ano man ang hingin mo kung mananalig at magtitiwala, na malinis ang iyong puso, ito'y aking ibibigay. Kung kaya nga po, Panginoon, salamat po ng marami at nawa po'y patnubayan mo ang bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sanuna ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ating pong narinig na pambungad na panalangin na isinagawa po ng ating kapatid, ang head servant ng Love of Jesus, ngayon po naman tayo dadako sa napakagandang pagninilay na ating pong hahanguin sa banal na kasulatan sa bahagi po ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo, alinsunod kay San Mateo, Kabanata 20, Talata 1 at mga sumusunod. Ang mga manggagawa sa ubasan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ika-12 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga iba pang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho, ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?
Sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Mapapansin po natin ayon po sa pakakasalaysay ng makahulugang parabolang ito ay naglalarawan ng paano at ano ang kahalintulad ng paghahari ng Diyos. Ang may-ari ng ubasan ay kumakatawan sa makapangyarihang Diyos na lumikha, gumawa, at siyang may-ari ng lahat ng bagay na ating makikita sa buong sandaigdigan. Tayong mga tao'y kanyang nilikha ay sumasagisag na bilang mga manggagawa. Ang ubasan naman ay lumalarawan sa mundo na ating kinalalagyan. Ang kaharian na may kumakatawan sa langit o kaluwalhatian ng Diyos. Atin pong matutunghayan, ayon sa nilalaman ng parabolang ito, ang ilang mga pangunahing kakaibang katangian at kalooban ng Diyos Ama na kumakatawan bilang may-ari ng ubasan tulad ng mga sumusunod. Ang kanyang hanga-hangang kasipagan. Inilalarawan dito ng Diyos Ama na napakasipag sa pagbungkal, paglilinis ng lupa, pagtatanim ng binhi ng ubasan, pangangalaga, at pagyayamin sa mga ito hanggang lumaki, nagbunga, pakaraang alagaan ng maraming taon ng buong tiyaga, pagtitiis, at mapanatili ang kanyang kalagayan. Ang Diyos Ama ang lumikha, gumawa, at may-ari ng lahat ng bagay na ating nakikita. Siya rin ang nangalaga, nagpalaki, nagpatubo, at nagpabunga ng mga punong kahoy, nangalaga ng mga halaman, kabukiran, kaparangan, at ang malawak na karagatan. Ang ating Diyos Ama ay isa ring pilantropo. Malalim ang kanyang malasakit sa kalagayan at kapakanan ng mga kapuspalad na kababayan na walang hanap buhay ay kanyang binigyan upang sila rin naman ay maging kapaki-pakinabang at produktibong mamamayan. Anumang halaga ang kanilang makukuha sa kanilang pagpapagal, tuwirang makatutulong sa kani-kanilang kalagayan sa pang-araw-araw na kabuhayan. Ang ating Diyos Ama ay mayroon siyang napakagandang katangiang katiyagaan. Isang mahalagang elemento na nagbubunsod upang makamit at marating natin ang taluktok ng katagumpayan. Ang maraming beses na paglabas ng may-ari ng ubasay upang maghanap at magbigay ng trabaho na may katumbas na karampatang sweldo sa mga taong walang hanap buhay. Ang may-ari ng ubasan ay walang sawa at buong tiyaga na naghahanap at nananawagan sa lahat. Sa bahagin din po ay makikita po natin ang pagiging mapagkawang gawa ng ating Diyos Ama. Nagbibigay po siya ng karagdagang tulong na pinansyal, aside pa ron sa mga sweldo na kanyang ibinigay sa mga tao na kanyang tinawag upang maghanap buhay sa kanyang ubasan. At siya rin po ay nagbigay ng hanap buhay sa mga ito at siya'y handa na ibahagi ang ilan sa mga pinansyal na tulong na hindi naghihintay ng ano pamang kapalit.
Ang ating Diyos Ama na siyang sumisimbolo na may-ari ng ubasan ay pantay sa kanyang pagtingin sa lahat ng kanyang mga nilikhang tao. Ipinakita na may-ari ng ubasan na wala siyang kinikilingan sa kanyang pakikitungo at pakikisalamuha sa mga tao, kabilang na ang mga manggagawa sa ubasan. Patas niyang tinutupad anumang mapagkasundo ang halaga na magiging upa ng bawat manggagawa sa nasabing ubasan. Ang ating mong mapupulot na magandang aral sa bahagi pong ito na ating hinango sa banal na aklat ay ang Diyos Ama lamang ang lumikha ng lahat ng bagay sa sandaigdigan. Tayong lahat ng mga tao ay inaanyayahan ng Diyos na tumugon sa kanyang paanyaya at panawagan na makiisa, tumulong, makibahagi sa mga gawaing pambansa, panglipunan, pambarangay, pangsimbahan o pangparokyang adikain, na ingatan, panatilihin, pagyamanin, ang pangalagaan ang lahat ng mga bagay na nilikha niya upang masabi natin sa ating sarili, sa Diyos at sa mga pamayanan na tayo'y tunay na makadiyos, makabayan at makakalikasan, Kristiyanong mamamayan. Purihin ang dakilang Diyos sa kanyang kabutihan at ang kanyang programa, Endless Love of Jesus, Healing on the Air, dito po sa ating paboritong radio station, DWBM 103.9 Spirit FM.